morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel Lights at Trap. So dahil may mga dumi dito ng daga, no, ang gagawin ko ay aalisin ko kasi mag-algae yan. Pag-uumpisahan ng contamination, no? Kasi na-try ko na yan sa iba, hindi ko inalis. So nagkaroon ng amag yung dumi ng daga. So tinatanggal natin yan. Kadiri man, pero may tweezer naman tayo kahit na hindi tayo madidiri, hindi natin mahawakan ng mano-mano yan kasi alam nyo na, ang dumi ng daga ay napakarumi. No? Ayan. Pero bakit kaya, no? Yung pinakamahal na kape? Joke lang, hindi ko na tuloy. So, ito. Meron pa dito, dami Kaya maganda rin minsan na na merong net. Kasi hindi sila basta-basta nakakapasok doon. So, meron pa dito Paano ko ba tatanggalin ito? Ayan, alisin natin. Pagkakabuhol dito. Ayan. Masangat. Ganun lang kadali. Ayan, ang dami may namamatay rin ng mga nepenthes after repotting dahil maraming mga factors. Sobrang init, na-uproot ng mga alam nyo na daga, nakakain ng ibon, no? Tulad nito, mga paso natumba kanina, inaayos ko pa. So konting scan kung saan pa yung nakain yata ng daga pa daga. Gagawin ko ng paraan to mamaya na hindi siya makain ng daga. Maaaring ipasok ko na doon sa nepenthes growing area para hindi siya ganito. So ipasok natin ito bago maubos ng halaman. Kinakain siguro nila. Wala naman akong wala akong makita ang sign na kinagatan sila, pero tulad dun sa nakita ko, na-upload yun Hindi ko lang na-video kanina kasi hindi ko maatim na hindi itanim agad. Nakita akong ganun yan. Ito, tinan nyo, natanggal yun. Hindi ko maatim na hindi itanim agad, kawawa naman. So, ayan, magdidilig muna tayo dito. At ipakain pala natin itong pakain muna natin. Ayan. So, itong makeshift na semi-humidity pen. So, napaka basic ng pagkakagawa natin. Lang talaga, pansamantagal. Inipit lang natin sa PC yung UV plastic para hindi hanginin. Parang yung PC yung naging niya, naging skeleton. Tapos sinatali ko dyan. So, ayan. So ngayon ipakain natin itong mga ito doon sa mga nepenthes sa loob na medyo malalaki. So dahil may ganito, hindi siya nakakapasok yung daga. So hindi ka pwede pumasok dyan, birdie, kasi baka makagat mo yung mga new growth ng nepenthes. Nangyari na kasi yun Ayun, nasa likod ko na naman. Hindi ka pwede pumasok. Hindi ka pwede pumasok. Diyan ka sa loob, kunyari. Diyan ka sa loob, kunyari. Sorry. Ayan. Papasok ito. Hindi ka pwede pumasok birdie. Diyan ka muna. Dati na pinapasok namin siya dito, kaya lang napansin nga namin kinakagat-kagat niya yung mga new growth. So ayan yung mga tayo, nepenthes tayo dyan. Ipakikainin natin yung mga dapat pakainin.
Meron din tayong mga highlands na ina-acclimate dito. Ayan. Hindi ko maano. Ayan. So, may isang feature dito. Ayan. Trolley hybrid. Ayan. So, pakainin natin ito. Tibay itong Nepenthes na to. Sa init at sa pagka-dry, hindi siya basta-basta namamatay. Huwag mo lang pabayaan talaga ng matagal na hindi nadidiligan. At kakaano ko lang yan, kakatanggal ng basals. Yung basal niya nandun, giganting basal eh. Ayan, papaugatin pa natin. Yung ibang ginagawa, binabawasan ng leaf during basal cuttings. Ako ngayon hindi ko na binawasan. Hindi ko alam kung tama yung desisyon ko. Kasi may iba nagtatanggal ng leaf, yung iba naman hindi. So, hindi ko alam kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kagaling sa Nepenthes. Pero dun sa mga galing na nakikita ko, binabawasan nila yun. Siguro nga dapat pinawasan ko. Anyway, balik tayo dito. And last time binawasan ko, marami nagtubo eh. Ngayon, mukhang maganda naman kasi yung mga basal cuttings, kaya hindi ko na tinanggal kasi baka makarecover din agad. Yung kanyang timpla eh, no? Pag hindi ka pa sanay, experiment. Yan. Pwede nyo lang hindi galawin yung papakainin nyo. Ako lang kasi para mabidyoan ko na maayos. Kaya hindi ba ko ng pwesto. Yan. Kain. Hindi ko pinapakita. Sige, kainin natin. Ito yung halaman na pinapakain. Yan. Kadiri man sa paningin ng iba. Pero ayun talaga sila. Sa wild, hindi lang dumi ng hayop ang kinakain yan. Insekto, pati na rin hayop na maliliit. Like may mga nakuha sa wild na may mga skeleton ng butiki, rodents, ganyan. At sa ibang bansa nga baby monkey pa. So, may pinakain rin pala tayo last time dito. At papakita ko sa inyo yung naging epekto sa kanya. No, pinakain natin to ng solution or yung agar mixture sa tissue culture ng mga Venus flytrap. Imbis na itapon natin, pinakain natin dito sa Geriana. Ayan. So kita nyo yung naging epekto sa kanya. Boom! Laki. Tignan nyo. Ang laki, diba? Hindi ko na-advise na gawin nyo rin yun pero ayun so ito yung pinakain natin na picture na nakaraan. Hindi naman siya namatay, pero mas malaki na yung katabi niya. Tingnan nyo yung size difference niyan. Papakain ulit natin. Doon naman sa mga picture na half dead, ito talaga yung mga pinaka-safe na pakainin ng mga picture. Yung kalahati tuyo na. Kasi mamatay man yan, hindi ka manghihinayang dahil tuyo na naman no, kaysa dito may pakain. Imagine, kung dito may papakain at mamatay itong picture na to, di ba? Parang sayang na sayang. Dahil napakalaki niyan. So, kainin natin. Ito rin pinakain rin natin, tingnan nyo mga naging picture yung lalaki. So, okay rin pinapakain yung mga carnivorous plant, pero make sure na tama at alam nyo yung ginagawa nyo. O kung di man, safe na way. So, nakain ko itong half dead. Hulog. So, dahil hirap ako dun sa pwesto, pakain na lang natin dito sa mga mirabilis natin. Ay, pakain pala natin dito, alam ko na. Meron tayong mga mirabilis dito na may flower. At pakainin natin yon dahil yung mga plants na yun nangangailangan ng more nutrients sa panahon ngayon na nag-flower sila. So, ito yung isa. Ang problema, kung may active picture ba siya ngayon.
Ito, hanapin natin. Parang wala itong isa. Wala siyang active picture. Wala talaga. Ito. Wala. Okay, walang picture. Kung walang picture, ang gawin natin ganito. Lagay natin mismo doon sa soil niya. Yan. Parang gagawin natin. Pero mas maganda dyan yung quick release. Quick release. Slow release. Quick release. Slow release. No, itatanim natin para hindi na mag-amag. Ayan, itatanim natin dyan yung dumi. Hindi naman ganun karami. Ayan, natatakpan natin yung ating pinag-experimento. Tapos nun, meron pang nag-flower. Ito mukhang, ewan ko kung lalaki ito. Lalaki yata ito. Ang dami namang pollen na ito kung magkakataon. Samantalang yung babae, napaka-konti na. ito yung naghihinalaan kong babae. Ayan. Female flower kasi medyo pahaba siya para dun sa isa. Pansin nyo ba? So, may ilang piraso tayo magiging seed pods dyan. Kung magkakasabayan pa lamang. Itong male. Hindi pa ako 100% na sigurado kung male to. Pero bilog mas bilog siya kaysa dun sa isa. Pero maaari pang magbago yan Maaari pang magbago yan. Ito naman, hindi ko sigurado kung tutuloy ito kasi hindi healthy yung mother plant. So, maaaring nag-flower siya dahil sa stress. So, pakainin na rin natin. Tataniman ko ng maxi sana di ba? Ayun lang, nasa baba yung maxi natin. Mamaya siguro kung spray natin tong mga nepenthes ng maxi. Nepenthes lang. Pero yung iba wag. Ayan, lagyan natin ang mga nepenthes okay lang na malagyan ng konting vitamina yung kanyang medium. Huwag yun lang gagawin sa mga Venus flytrap. Nasa inyo kung gusto nyo eksperimentuhan pero mas maganda wag nyo gawin sa Venus flytrap. Pero kung willing kayong mag-eksperimento, walang problema. Ginawa ko rin dati yun maganda magiging epekto nun sa umpisa, pero pagka nasobrahan kayo mahirap kasi ang bilis mamatay ng Venus flytrap na sagana sa vitamina yung lupa. Gaganda ng umpisa tapos kung gusto nyo i-repat nyo pagkatapos nun, pwede yun, diba? So ayan yung magpa-flower na actually siya yung pinaka naunang mag-flower, pero siya yung pinakahuling nagbumukadkad yung flower kasi hindi pa handa yung mother plant. Tingnan nyo kung ilan leaf yung meron siya. Isang unhealthy, dalawang unhealthy, apat na unhealthy, 5, tapos unhealthy rin tong ibang mga traps So nag-picture yan dahil nakalagay siya na nasa napakaliit na paso na pang bisa lang na maliliit. Hindi ko na naasikaso sa dami ng mirabilis ko dito na hybrid. Pero dapat naitanim ko siya sa mas magandang paso. Ayun ang disadvantage sa malalaking mga carnivorous plant. Pag wala kang space, magtitipid ka talaga sa growing medium. O maaari din na pangit yung pinaglagyan ko sa kanya. Kasi marami rin namang nepenthes na kahit maliit ang paso, napapaganda nila. Tumatagal na mahabang panahon. So ito rin yung isang cuttings na hindi ko tinanggalan ng mga leaf, Ayan. At kung magtatanong kayo, bakit mo kasi kuya hindi tinanggalan ng mga dahon, di ba? Usually naman tinatanggal natin ang dahon yan. At base sa mga guide,
internet, ebook, pati sa guide ko dati, tinatanggalan natin. Bakit kaya hindi natin tinanggalan? Isa po sa kadahilanan kung bakit ko ginawa yan. Dahil dito, etong Bicol Karata natin na naputol at tinanim natin, na nag-survive. Yung ibon. Hello bird. Hello bird. Hi. Hindi ka makapasok. So, hindi natin to tinanggalan ng leaf. No? Pero nag-survive siya. Sa umpisa talaga nalanta rin to. At nag-isip rin ako na bakit hindi ko tinanggalan ng leaf. Pero nung tumagal, tumayo na yung new growth niya at hoping na okay na siya, na may root na siya. Hindi ko naman tatanggalin to agad hanggat hindi pa siya ready for pagre-repat. Isa pa pala na ililipat ko, parang ito, hindi siya nagpi-picture ng maayos eh. Ewan ko kung bakit. Kailangan ng iripat na ito. Maganda pa naman yung new growth niya. Wala lang sigurong araw masyado dun sa lugar. No, anyway, sa dami ng plants nyo, ito yung dahilan bakit hindi ako naiinip. Sa dami ng halaman, mga halaman dito. Marami tayong inobserbahan kung anong mga patutunan, mangyayari. No? Magtataka kayo bakit ang dami kong mga new plants ngayon. Meron tayong isang kasamahan na nag-quit na sa pagka-carnivorous plant. Actually, hindi pa rin ubos yung mga plants niya. Problema, yung mga plants niya, mayroon na rin ako kaya hindi ko na nakuha. Ito lang yung wala pa ako. Yung mga mirabilis niya na seed grown, tapos cuttings, basals, iba dyan mga hybrids ng ano. So, pamilya sila nag-aalaga ng carnivorous. Ayan, taga-Tagaytay. So, ayan. Hindi itong mga full species. Yung iba, mayroong mga tayo dito. Yung ilan lang, dalawa lang yata o isa. Full species ng Mireliana. So, tignan natin. Malaking picture ng mga yan eh. Kaya, alam ko kinating siya to kasi nung unang dalaw ko sa kanya, mayroon siyang malaking Mireliana. So, bibenta niya sa akin, wala. Nakakita ko nito. Pinutol niya malamang. Ayan. Pinutol niya. Kaya nagkaroon ng mga basals. Ngayon na nangyayari pag pinutol mo yung malaking halaman. Nagsisitubuan yung mga new growth. Ang tatandaan nyo pag gaganyan nangyayari. Pagka nagka-size na yan, putulan nyo, na yan, mag-iripat nyo. Huwag nyo hayaan na maraming growth point. Kasi minsan hindi na sustain ng plants. Maximum siguro na 3 or 4 na growth point kaya yan, pero pagka dumami na ng gusto at kumpul-kumpul na sila, namamatay, no? Kahit sa mga matitibay na na mga plants. So ito, saan yung yan? Saan yung karugtong niya? Baka ito yung ibang karugtong niya, no? Daming pieces, eh. So, tingnan nyo itong picture na itong ganda. Ay, natuyo na pala. Saan na pala? Saan yung ibang picture na Ito. Lang sa biyahe. Nung nilagay ko sa taas. Tanggal yung lead niya, oh. Ang ganda niya. Parang may pagkasibuyanensis siya, o Mireliana na pati cuttings, basals. Ang daming basals kaya masasawa tayo mag-repat ng basals nito pagka lumaki-laki itong mga rin ibang nepenthes ay tulad na ito. Ito yung malalaki rin to eh. Hindi to alata. Pero kung baka alata na hybrid. Kasi iba yung lead niya, oh. Bilog na bilog. Ang alata usually medyo parang siya, triangle, heart shape. Ito circle lang.
Tsaka mataba yan eh. Ayan, ito yung alata natin. Alata. Kita nyo yan, hindi siya bilog na bilog yung lead. Maaring hybrid or cross. May mga alata pa tayo dito na malalaki. Ewan ko lang kung may picture. Ito. Ito yung green. Parang kamukha nga na ito. Ayan, kamukha. Seed grown yan, galing kay Sir Volker yung seeds. Kaya ilang taon na rin yan. Ito pa isa. Yung mga previous ni Sir Volker dati. Ito ang ganda ng ano na to. So, taba ng lead. Anyway, pahaba na naman tong video natin. Ayan yung pagpapakain ng mga carnivorous plant. Ay, napansin ako dito. Ganda ng yung growth to. Hindi ako nakikita nito. Mamula-mula. Mamula-mula yung yung growth niya. Hoping ako na mag-feature na sila. Kung hindi naman, it will take a few months. Kasi hindi ganun kabilis mag-feature pag kalilipat lang ng growing condition. So galing siya sa mas mataas na lugar at mas malamig. So dito tayo mainit. Tapos wala na tayong shade dyan. So mag-a-adjust talaga. Kaya umorder na rin ako ng UV plastic para makagawa tayo ng new growing area sa baba. At tapos mag-video na to, ayusin ko na yung mga order nyo sa Shopee. At pasensya na, hindi ako masyadong nakakasagot sa yung personal Facebook ko kasi anong oras na rin kasi nun yung may mga nag-message. Pero nakapag-message naman ako pag nagigising ako. Nakakasagot tayo. So may mga nagtanong kasi doon sa FB ko. Sabi, kamusta daw yung mga Venus flytrap? Sabi ko ganun pa rin. May mga nag-dormant rin naman siguro. Pero hindi ni sabay-sabay nagdo-dormant. So, ayun. Yun lang muna. At alam niyo na rin naman nangyari dito, di ba? Nag-germinate na yung mga atin barrow natin na mga last batch yung seeds natin na luma. Kahit luma, may nag-germinate pa rin. At marami-rami rin ang nag-germinate. So, ang medyo bad news ako. Yung ibang mga alata ko, ewan ko kung bakit hindi nag-germinate agad. Pero dito, itong mga truncata red and robcantli ko na yung mekos nahalo. Ito pala yung kwento dito, yung seed pods na pag na sa isang lalagyanan tapos bumuka agad. So nagalo-halo siya. Kaya tinanim ko na lahat. So yung mga hindi pa nakabuka, yun ay pinaghiwalay ko. Kaya ito, makakaasa tayo dito na may red, may black. So pagka nag-feature, doon pa rin lang natin siya may hiwalay. Pero yung matitirang mga seeds pala, ayun, ihiwalay ko yan. As red, truncata, and robcantli. So, doon pa lang natin mahiwalay. Pero ito, mekos to. Magkasama tong dalawa. Hindi ko naman minekos yung mga in-out ko sa inyo ha. May kanya-kanyang mga lalagyanan yun. So, nandiyan na yun. Magkano. Iba sila lalagyanan. Walang nag-germinate po sa ibang alata. Ito, pinakauna pang tinanim ko. Wala rin nag-germinate po. Nangyari na to sa akin dati. Yung iba late lang talaga. Pero yung iba, wala talaga. So, okay lang. Dahil may mga germinate tayo ng mga alata dito. Kaya lang, isang lang po, isang klase. May mga alata tayo dito ng mga speckled. Ito pala may chance ito na mag-germinate. Kasi, nakita ko yung seeds niya. Mas maganda. Itong porcelain. Kaya naubos na agad itong porcelain. Meron pa akong ibang mga nasa Shopee. Pag hindi nabili yon, next week itatanim ko na. So hintay pa tayo ng 1 to 2 weeks pala kasi itong video na to baka mapanood niyo pa after
8 days or 9 days kasi marami-rami tayong nagawang video nung nakaraan. So, ayan, tingnan nyo yung mga seeds na mga, medyo magandang quality. Yung kulay niya, light color, tapos medyo butog, medyo mataba yung gitna. Yung pagdating naman dito sa para sa akin, hindi ganun kaganda yung quality. Ayun o. Okay pa rin naman. Ayun, ang ganda pa rin naman. Siguro nga, nainip lang ako. Siguro nag-expect tayo ng medyo mabilis siya mag-germinate. Kasi ito mabilis nag-ano to. Actually, late talaga nag-germinate, pero mas mabilis siyang lumaki. Mas nauna nag-germinate si Attenborough. Tapos ito pa lang tinanim natin ng mga Sarracenia. Nakakatawa siya kasi ito nga. Saan mahulog yan? Dumi pa naman. Nag-produce agad sila ng new growth pagkatanim dito. Ayun yan o. So expect natin na yung mga old leaf mamamatay. Ang bilis yan magkaroon ng new growth lahat. New picture pala, hindi new growth, new picture. New growth point kasi iba rin yun dahil new growth nasa baba. So lumipas lang ang ilang araw, nagkaroon na siya ng new growth, no? So siguro nagustuhan din niya yung growing condition dito. So ang haba na ng video na to, tatapusin ko na. Magawa na lang tayo ng another video kasi medyo ginaganahan tayo ng video ngayon. No? So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye. Kay Simon yan. Kay Simon yan, birdie. Ito na lang sa'yo, maliit. Kasi ito marami eh. Ito. Akin to.